Exodus Kapitulo 35. Ang tuntunin sa araw ng pamamahinga. Tinipon ni Moises ang buong mamamayan ng Israel at sinabi sa kanila, "Ito ang iniutos ng Panginoon na gawin ninyo. Sa loob ng 6 na araw, gawin ninyo ang mga gawain ninyo, pero sa ikapitong araw ay magpahinga kayo, dahil banal ang araw na ito at para ito sa Panginoon. Ang sinumang magtrabaho sa araw na ito ay papatayin. Kaya huwag na huwag kayong magtatrabaho, kahit na magsindi ng apoy sa bahay ninyo para magluto sa araw na iyon." Ang mga handog para sa toldang sambahan. Sinabi ni Moises sa buong mamamayan ng Israel, "Ito ang iniutos ng Panginoon na gawin ninyo, maghandog kayo sa Panginoon mula sa mga ari-arian ninyo, maghandog ng maluwag sa inyong puso ng mga ginto, pilak, tanso, lanang kulay asul, ube at pula, pinong tel ang linen, tel ang gawa sa balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, magandang klase ng balat, kahoy na akasya, langis ng olibo para sa ilaw, mga sangkap sa langis na pamahid at pabango sa insenso, batong onyx at iba pang mamahaling bato na ilalagay sa espesyal na damit ng punong pari at sa bulsa sa dibdib nito. Mga kagamitan para sa toldang sambahan. Lumapit ang lahat ng may kakayahang magtrabaho sa inyo at tumulong sa paggawa ng lahat ng bagay na iniutos ng Panginoon na gawin ninyo. Ang toldang sambahan at ang mga talukbong nito, mga kawit, mga tablang balangkas, mga biga, mga haligi at mga pundasyon, ang kahon ng kasunduan at ang mga tukod na pambuhat, takip at kurtina, ang mesa at ang mga tukod na pambuhat at ang lahat ng kagamitan nito, at ang tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos, ang lalagyan ng ilaw at mga kagamitan nito, ang mga ilaw at ang langis para sa ilawan, ang altar na pagsusunugan ng insenso at ang mga tukod na pambuhat nito, ang langis na pamahid, ang mabangong insenso, ang kurtina ng pintuan ng tolda, ang altar na pinagsusunugan ng mga handog na sinusunog at ang parilyang tanso, mga tukod na pambuhat at ang lahat ng kagamitan nito, ang tansong planggana at ang patungan nito, ang mga kurtina sa palibot ng bakuran ng tolda at ang mga haligi at pundasyon nito, ang kurtina sa pintuan ng bakuran, ang mga tulos at mga lubad ng tolda at ang mga kurtina sa palibot nito, at ang banal na mga damit ni Aaron na pari at mga anak niyang lalaki, na isusuot nila kapag naglilingkod na sila sa banal na lugar. Pagkatapos, umalis ang buong mamamayan ng Israel sa harapan ni Moises. Ang lahat ng gustong maghandog sa Panginoon ay nagdala ng mga materyales na gagamitin sa paggawa ng toldang tipanan at ang lahat ng kagamitan nito, at mga materyales para sa mga damit ng mga pari. Ang lahat ng gustong maghandog, lalaki man o babae ay nagdala ng mamahaling mga alahas, mga hikaw, mga kwintas, mga pulseres at iba't ibang klase ng gintong alahas. Dinala nila ang mga ginto nila bilang handog sa Panginoon. May mga naghandog din ng lanang kulay asul, ube at pula, pinong tel ang linen, tela na gawa sa balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, at magandang klase ng balat. Nagdala ang iba ng pilak o kaya naman ay tanso, at mga kahoy na akasya bilang handog sa Panginoon. Nagdala naman ng mga lanang kulay asul, ube at pula, at pinong tel ang linen ang mga babaeng may kakayahang gumawa ng tela. At ang mga babae namang marunong gumawa ng tela mula sa balahibo ng kambing ay kusang loob na ginawa nito. Nagdala ang mga pinuno ng mga batong onyx at iba pang mamahaling bato para ilagay sa espesyal na damit ng punong pari at sa bulsa sa dibdib nito. Nagdala rin sila ng mga sangkap at langis ng olibo para sa ilaw, para sa langis na pamahid at pabango sa insenso. Kaya ang lahat ng mga Israelita, lalaki man o babae, na gustong tumulong sa lahat ng gawain na iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises, ay kusang loob na nagdala ng mga handog sa Panginoon. Ang mga manggagawa ng toldang sambahan. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, pinili ng Panginoon si Bezalel, na anak ni Uri at apo ni Hur, na mula sa lahi ni Juda. Pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos at binigyan ng kaalaman at kakayahan sa anumang gawain sa paggawa ng magagandang bagay na ginto, pilak at tanso, sa paghuhugis ng mamahaling bato, sa paglililok ng kahoy, at lahat ng klase na gawang kamay. Binigyan din siya ng Diyos, at si Oholiab na anak ni Ahisamach na mula sa lahi ni Dan, ng kakayahang magturo sa iba ng mga nalalaman nila. Binigyan sila ng Panginoon ng kakayahang gumawa ng lahat ng klase ng gawain, ang pagdidisenyo, ang paggawa ng tela, ang pagbuborde ng pinong tel ang linen at ng lanang kulay asul, ube at pula. Kaya nilang gawin ang kahit anong klase ng gawain, at napakahuhusay nilang gumawa.
Exodus Kapitulo 36. Sina Bezalel, Oholiab at ang iba pang binigyan ng Panginoon ng kaalaman at kakayahan sa iba't ibang gawain ang siyang gagawa ng tolda ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ipinatawag ni Moises sina Bezalel, Oholiab at ang iba pang binigyan ng Panginoon ng kaalaman at kakayahan sa iba't ibang gawain na desididong tumulong sa pagtatrabaho. Ibinigay ni Moises sa kanila ang lahat ng inihandog ng mga Israelita para sa pagpapatayo ng tolda. At patuloy pa rin ang kusang loob na pagdadala ng mga tao ng mga handog nila tuwing umaga. Kaya pumunta kay Moises ang mga nagtatrabaho sa tolda at nagsabi, sobra na sa kinakailangan ang dinadala ng mga tao para sa gawaing iniutos ng Panginoon na gawin. Kaya ipinadala ni Moises ang utos na ito sa buong kampo, huwag na kayong maghahandog para sa pagpapatayo ng toldang sambahan. Kaya tumigil na ang mga tao sa pagdadala ng mga handog nila, dahil sobra-sobra na ang ibinigay nila para sa lahat ng gawain sa tolda. Ang pagpapatayo ng toldang sambahan. Ang lahat ng mahuhusay magtrabaho ang gagawa ng toldang sambahan. Ang mga gagamitin sa paggawa nito ay 10 piraso ng pinong telang linan na may lanang kulay asul, ube at pula. At pabordahan ito ng kerubin sa mahuhusay na mambuberda. Ang bawat tela ay may haba na 42 talampakan at may lapad na 6 na talampakan. Pagtatahi-tahiin nila ito ng tigli-5. Gumawa sila ng parang singsing na telang asul at inihanay sa bawat gilid ng pinagdugtong na mga tela, tig-50 ang ikinabit sa bawat dulo at magkaharap ito. Gumawa rin sila ng 50 kawit na ginto para mapagsama ang mga parang singsing ng gilid ng pinagdugtong na mga tela. Sa pamamagitan nito, magagawa ang toldang sambahan. Kaya gumawa silang talukbong ang tolda. 11 pirasong tela na gawa sa balahibo ng kambing ang gagamitin sa paggawa nito. May haba na 45 talampakan ang bawat tela at may 6 na talampakan ang lapad. Pinagdugtong-dugtong nila ang 5 tela, at ganoon din ang ginawa nila sa natirang 6. Nilagyan nila ng 50 parang singsing ang bawat gilid ng pinagdugtong na mga tela, at ikinabot nila ang 50 tansong kawit. Ang ibabaw ng talukbong nito ay papatungan ng balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, at papatungan din ng magandang klase ng balat. Pagkatapos, gumawa sila ng balangkas ng tolda. Ang ginamit nila ay tabla ng akasya. Ang haba ng bawat tabla ay 15 talampakan at 2 talampakan ang lapad. Ang bawat tabla ay nilagyan ng 2 mitsa para maidugtong ito sa isa pang tabla. Ganito ang ginawa nila sa bawat tabla. Ang 20 sa tablang ito ay ginamit nila na pangbalangkas sa timog na bahagi ng tolda. Ang mga tabla ay isinuksok nila sa 40 pundasyong pilak 2 pundasyon sa bawat tabla. Ang hilagang bahagi ng tolda ay ginamitan din ng 20 tabla, at isinuksok din sa 40 pundasyong pilak 2 pundasyon bawat tabla. Ang kanlurang bahagi ng tolda ay ginamitan nila ng 6 na tabla, at 2 tabla sa mga gilid nito. Ang mga tabla sa sulok ay naikabit ng maayos mula sa ilalim hanggang sa itaas sa pamamagitan ng isang argolya. Ganito rin ang ginawa nila sa 2 tabla sa mga sulok. Kaya may 8 tabla sa bahaging ito ng tolda, at nakasuksok ito sa 16 na pundasyong pilak 2 pundasyon sa bawat tabla. Gumawa rin sila ng mga akasyang biga 5 para sa bahaging hilaga ng tolda, 5 rin sa bahaging timog, at 5 pa rin sa bahaging kanluran, sa likod ng tolda. Ang bigas sa gitna ng balangkas ay inilagay nila mula sa dulo ng tolda papunta sa kabilang dulo nito. Binalutan nila ng ginto ang mga tabla at nilagyan ng argolyang ginto na siyang humahawak sa mga tabla. Binalutan din nila ng ginto ang mga biga. Gumawa rin sila ng kurtina na mula sa pinong telang linan na bonordahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. At maayos na, nabubordahan ng larawan ng kerubin. Gumawa rin sila ng 4 na haligi ng akasya na may mga kawit na ginto, at ikinabot nila roon ang kurtina. Ang 4 na haligi ay nakasuksok sa 4 na pundasyong pilak. Gumawa sila ng isa pang kurtina para sa pintuan ng toldang sambahan. Pinong telang linan rin ito na bonordahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. At napakaganda ng pagkakaberda nito. Gumawa rin sila ng 5 haligi na may mga kawit, at ikinabot nila rito ang kurtina. Ang mga haliging ito ay nababalutan ng ginto pati na ang mga ulo at baras nito, at nakasuksok ito sa 5 pundasyong tanso. Exodus Kapitulo 37. Ang paggawa ng kahon ng kasunduan.
Ginawa ni Bezalel ang kahon ng kasunduan. Kahoy ng akasya ang ginamit nila. May 45 pulgada ang haba ng kahon, 27 pulgada ang lapad at taas nito. Binalutan ito ng purong ginto sa loob at labas, at nilagyan ng hinulmang ginto ang mga palibot nito. Ginawan din nila ito ng 4 na argolyang ginto at ikinabit sa 4 na paa nito. Gumawa sila ng tukod na akasya na binalutan ng ginto. Ikinabit nila ang mga argolya sa bawat gilid ng kahon para mabuhat ang kahon sa pamamagitan ng mga tukod. Ginawan din nila ang kahon ng takip na purong ginto. May 45 pulgada ang haba at 27 pulgada ang lapad. Gumawa rin sila ng 2 gintong cherubim, at inilagay sa bawat dulo ng takip ng kahon. Nakalukob ang mga pakpak ng mga cherubim sa ibabaw ng takip para maliliman nila ito. Magkaharap ang 2 cherubim at nakatingin sa takip. Ang paggawa ng mesa na nilalagyan ng tinapay. Gumawa rin sila ng mesang akasya na 36 na pulgada ang haba, 18 pulgada ang lapad, at 27 pulgada ang taas. Binalutan ito ng purong ginto at nilagyan ng hinulmang ginto ang palibot nito. Nilagyan din nila ng sinepa ang bawat gilid. Mga 4 na pulgada ang lapad at nilagyan din nila ng hinulmang ginto ang sinepa. Pagkatapos, gumawa sila ng 4 na argolyang ginto, at ikinabot ito sa 4 na paa ng mesa, malapit sa sinepa. Dito nila isinuksok ang mga tukod na pambuhat sa mesa. Gawa sa akasya ang mga tukod na ito at nababalot ng ginto. Gumawa rin sila ng mga kagamitang purong ginto para sa mesa, pinggan, tasa, mangkok at bangal na gagamitin para sa mga handog na inumin. Ang paggawa ng lalagyan ng ilaw. Gumawa rin sila ng lalagyan ng ilaw na purong ginto ang paa, katawan, at palamuting hugis bulaklak na ang iba ay buko pa lang at ang iba naman ay nakabuka na. Ang palamuti ay kasama ng ginawa ng gawin ang katawan ng lalagyan ng ilaw. Ang lalagyan ng ilaw ay may 6 na sanga, tigtatatlo sa bawat gilid. Ang bawat sanga ay may 3 palamuting hugis bulaklak ng almendro, na ang iba ay buko pa at ang iba naman ay nakabuka na. Ang katawan ng lalagyan ng ilaw ay may 4 na palamuting hugis bulaklak ng almendro, na ang iba ay buko pa at ang iba naman ay nakabuka na. May 1 hugis bulaklak sa ilalim ng bawat pares ng sanga. Ang mga palamuti at ang mga sanga ay kasama ng ginawa ng gawin ang katawan ng lalagyan ng ilaw. Gumawa rin sila ng 7 ilaw, mga panggupit ng mitya nito, at mga pansahod sa upos ng mitya ng ilaw. Purong ginto ang lahat ng ito. Ang nagamit sa paggawa ng lalagyan ng ilaw at ng lahat ng kagamitan nito ay 35 kilong purong ginto. Ang paggawa ng altar na pagsusunugan ng insenso. Gumawa rin sila ng altar na akasya na pagsusunugan ng insenso. Kwadrado ito, 18 pulgada ang haba, 18 pulgada ang lapad, at mga 3 talampakan ang taas. May parang sungay ito sa mga sulok na kasama ng ginawa ng gawin ang altar. Nilagyan nila ng purong ginto ang ibabaw nito, ang 4 na gilid at ang parang sungay sa mga sulok at hinulmang ginto sa palibot. Nilagyan nila ng 2 argolyang ginto ang ilalim ng hinulmang ginto sa magkabilang gilid ng altar, para pagsuksukan ng mga tukod na pambuhat dito. Ang tukod ay gawa sa kahoy ng akasya at binalutan ng ginto. Gumawa rin sila ng banal na langis na pamahid at purong insenso na napakabango. Exodus Kapitulo 38. Ang paggawa ng altar na pagsusunugan ng mga handog. Gumawa rin sila ng kwadradong altar na pagsusunugan ng handog na sinusunog. 7 kalahating talampakan ang haba nito, 7 kalahating talampakan din ang lapad, at 4 kalahating talampakan ang taas. Nilagyan nila ito ng parang mga sungay sa 4 na sulok, na kasama ng ginawa ng gawin ang altar. Binalutan nila ng tanso ang altar. Ang lahat ng kagamitan ng altar ay gawa rin sa tanso ang mga lalagyan ng abo, pala, mangkok, malalaking tinidor para sa karne at mga lalagyan ng baga. Gumawa rin sila ng parilyang tanso para sa altar, at inilagay nila sa ilalim ng altar, sa patungan nito sa gitna ng altar. Gumawa rin sila ng 4 na argolyang tanso at ikinabot ito sa 4 na sulok ng parilyang tanso. Ang mga argolyang ito ang pagsusuksukan ng mga tukod na pambuhat sa altar. Ang mga tukod ay gawa sa kahoy ng akasya at binalutan ng tanso. Isinuksok nila ang mga tukod sa argolya sa bawat gilid ng altar para mabuhat ito. Tabla ang ginawa nilang altar at bakante ang loob.
Ang paggawa ng plangganang hugasan. Pagkatapos, gumawa sila ng tansong planggana. Ang patungan nito ay tanso rin. Ang mga tansong ginamit dito ay galing sa tanso na salamin ng mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Ang paggawa sa bakuran ng toldang tipanan. Nilagyan nila ng bakuran ang toldang tipanan, at pinalibutan nila ito ng mga kurtina na pinongtel ang linen. Ang haba ng kurtina sa bandang timog ay 150 talampakan. Ikinabot nila ang kurtina sa 20 halijing tanso na nakasuksok din sa 20 pundasyong tanso. Ang kinabitan ng kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras na pilak sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang hilaga ay 150 talampakan din ang haba at nakakabit ito sa 20 halijing tanso na nakasuksok sa 20 pundasyong tanso. Ang pinagkakabitan ng kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras na pilak sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang kanluran ay 75 talampakan ang haba, at nakakabit ito sa 10 haligi na nakasuksok naman sa 10 pundasyon. Ang pinagkakabitan ng kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras na pilak sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang silangan ay 75 talampakan ang haba. Ang pintuan ng bakuran ay nasa silangan, at may mga kurtina ito sa gilid. Ang kurtina sa kanan ay 22 at kalahating talampakan ang haba, at nakakabit ito sa 3 haligi na nakasuksok sa 3 ring pundasyon. Ang kurtina sa kaliwa ay 22 at kalahating talampakan ang haba, at nakakabit ito sa 3 haligi na nakasuksok sa 3 ring pundasyon. Ang lahat ng kurtina sa palibot ng bakuran ay gawa sa pinongtel ang linen. Tanso ang pundasyon ng mga haligi, at pilak naman ang mga kawit, at mga baras nito. Ang mga ulo ng haligi ay nababalutan ng pilak. Ang lahat ng haligi sa palibot ng bakuran ay may baras na pilak. Ang kurtina ng pintuan ng bakuran ay gawa sa pinongtel ang linen na bonordahan gamit ang lanang kulay asul, ube, at pula. At napakaganda ng pagkakaberda nito. Ang haba nito ay 30 talampakan at 7 kalahating talampakan ang taas, katulad ng taas ng mga kurtina na nakapalibot sa bakuran. Ang kurtinang ito ay nakakabit sa 4 na haligi na nakasuksok naman sa 4 na pundasyon. Nababalutan ng pilak ang mga kawit at mga baras ng mga haligi at ang mga ulo nito. Purong tanso ang lahat ng tulos ng tolda at ng bakuran sa palibot nito. Ang mga materyales na ginamit sa pagpapatayo ng tolda. Ito ang mga materyales na ginamit sa pagpapatayo ng toldang sambihan, kung saan nakalagay ang malalapad na batong sinulatan ng mga utos ng Diyos. Inilista ng mga Levita ang mga materyales na ito ayon sa utos ni Moises. Ang gawaing ito ay pinamahalaan ni Itamar na anak ni Aaron na pari. Ang namamahala sa pagpapatayo ng tolda ay si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur, na mula sa lahi ni Juda. Ginawa niya ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Katulong niya si Oholiab na anak ni Ahisamak, na mula sa lahi ni Dan. Magaling siyang magtrabaho, magdisenyo, at magberda ng pinongtel ang linen at ng lanang kulay asul, ube at pula. Ang kabuuang timbang ng gintong inihandog para gamitin sa paggawa ng tolda ay 1,000 kilo ayon sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ang kabuuang timbang ng pilak na naipon ay 3,520 kilo ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Nanggaling ito sa mga taong nailista sa census. Nagbigay ang bawat isa sa kanila ng 6 na gramo ng pilak ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. May 603,550 tao na may edad na 20 pataas ang nailista sa census. Ang 3,500 kilo ng pilak ay ginamit sa paggawa ng 100 pundasyon ng tolda at ng mga kurtina, 35 kilo bawat pundasyon. Ang natirang 20 kilong pilak ay ginawang kawit at baras ng mga haligi, at ibinalot sa ulo ng mga haligi. Ang bigat ng tansong inihandog sa Panginoon ay mga 2,500 kilo. Ginamit ito sa paggawa ng mga pundasyon ng mga haligi sa pintuan ng toldang tipanan. Ang iba rito ay ginamit sa paggawa ng altar na tanso, ng parilya nito, at ng lahat ng kagamitan ng altar. Ginamit din ang mga tanso sa paggawa ng mga pundasyon ng mga haligi sa palibot ng bakuran at ng pintuan nito, at sa paggawa ng lahat ng tulos ng tolda at ng mga kurtina sa palibot nito. Exodus Kapitulo 39. Ang mga damit ng mga pari.
Tumahirin sina Bezalel ng banal na mga damit para sa mga pari ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang telang ginamit nila ay lanang kulay aswol, ube at pula. Ito rin ang telang ginamit nila sa pagtahi ng damit ni Aaron. Ang espesyal na damit ng mga pari. Nagtahi rin sila ng espesyal na damit ng mga pari. Ang telang ginamit nila ay pinong linan na bonordahan gamit ang lanang kulay aswol, ube at pula. Gumawa sila ng sinulid na ginto sa pamamagitan ng pagpitpit sa ginto at paghahati-hati rito ng manipis. Pagkatapos, ibinerda nila ito sa pinong telang linan, kasama ng lanang kulay aswol, ube at pula. Napakaganda ng pagkakaberda nito. May dalawang parte ang damit na ito, sa likod at harap, at pinagdudugtong ito ng dalawang tirant sa may balikat. Ang sinturon nito ay gawa sa pinong telang linan na bonordahan ng gintong sinulid at lanang kulay aswol, ube at pula. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ikinabot nila ang mga batong onyx sa balangkas na ginto. Inukitan nila ito ng pangalan ng mga anak ni Jacob gaya ng pagkakaukit sa pantatak. Ikinabot nila ito sa mga tirant ng espesyal na damit bilang mga alaalang bato para sa lahi ng Israel. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang bulsa na nasa dibdib. Gumawa rin sila ng bulsa na nasa dibdib at napakaganda ng pagkakagawa nito. Ang tela nito ay katulad din ng tela ng espesyal na damit, pinong telang linan na bonordahan gamit ang gintong sinulid, lanang kulay aswol, ube at pula. Ang bulsa na nasa dibdib ay nakatupi ng doble at parisukat 9 pulgada ang haba at 9 pulgada rin ang lapad. Inilagay nila rito ang 4 na hanay ng mamahaling mga bato. Sa unang hanay nakalagay ang ruby, topaz, at beryl, sa ikalawang hanay, esmeralda, sapphire at turquoise, sa ikatlong hanay, jacinto, agata at amethysta, at sa ika-4 na hanay, chrysolito, onyx at jasper. Inilagay nila ito sa balangkas na ginto. Ang bawat bato ay may pangalan ng isa sa mga anak ni Jacob bilang kinatawan sa 12 lahi ng Israel. Ang pagkakaukit ng pangalan ay gaya ng pagkakaukit sa pantatak. Nilagyan nila ng malakwintas na tali na purong ginto ang bulsa na nasa dibdib. Gumawa rin sila ng 2 balangkas na ginto at 2 parang singsing na ginto sa ibabaw ng mga sulok ng bulsa sa dibdib. Isinuot nila ang 2 malakwintas na taling ginto sa 2 parang singsing sa bulsa na nasa dibdib, at ang 2 dulo naman ng malakwintas na tali ay isinuot sa 2 balangkas na ginto na nakakabit sa tirant ng espesyal na damit. Gumawa rin sila ng 2 pang parang mga singsing na ginto at isinuot ito sa ilalim ng mga gilid ng bulsa na nasa dibdib na nakapatong sa espesyal na damit. Gumawa pa rin sila ng 2 pang parang singsing na ginto at ikabit nila ito sa espesyal na damit sa may bandang sinturon. Pagkatapos, tinahi nila ng asol na panali ang ilalim ng mga parang singsing sa bulsa sa dibdib at ang mga parang singsing sa espesyal na damit. Sa pamamagitan nito, mapapagdugtong ng maayos ang mga parang singsing sa bulsa sa dibdib at sa espesyal na damit, sa itaas ng sinturon. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang iba pang damit ng mga pari. Tumahirin sila ng damit panlabas ng mga pari. Ang mga ito ay napapatungan ng espesyal na damit. Ang telang ginamit nila sa pagtahi ng damit panlabas ay lana na purong asol. Ang mga damit na ito ay may butas sa gitna para sa ulo at may parang kwelyo para hindi ito mapunit. Nilagyan nila ang palibot ng laylayan ng damit ng mga palamuting korteng prutas na pomgranata, nagawa sa pinong telang linan na bonordahan gamit ang lanang kulay asol, ube at pula. Nilagyan nila ng mga gintong kampanilya ang laylayan ng damit sa pagitan ng palamuting hugis pomgranata. Ang damit na ito ang isusuot ni Aaron kapag naglilingkod na siya sa Panginoon. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Gumawa rin sila ng panloob na mga damit para kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Pinong linan ang tela na kanilang ginamit. Ganito rin ang tela na ginamit nila sa paggawa ng mga turban, mga panali sa ulo at panloob na mga damit. Ang mga sinturon ay gawa rin sa pinong telang linan na bonordahan gamit ang lanang kulay asol, ube at pula. At napakaganda ng pagkakaberda nito. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Gumawa sila ng parang medalya na purong ginto at inukit nila ang mga salitang ito, ibinukod para sa Panginoon, katulad ng pagkakaukit sa pantatak.
Itinali nila ito sa harap ng turban sa pamamagitan ng asul na panali. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang pagsusuri ni Moises sa natapos na gawain. Natapos ang lahat ng gawain sa toldang sambihan na tinatawag ding toldang tipanan. Ginawa ng mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Ipinakita nila kay Moises ang toldang sambihan at ang lahat ng kagamitan nito, ang mga kawit, balangkas, biga, haligi, pundasyon, ang pantaklob na gawa sa balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, ang pantaklob na gawa sa magandang klase ng balat, ang mga kurtina, ang kahon ng kasunduan, ang takip nito at pambuhat, ang mesa at ang lahat ng kagamitan nito, ang tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos, ang lalagyan ng ilaw na purong ginto at ang mga ilaw at kagamitan nito, ang langis para sa ilaw, ang altar na ginto, ang langis na pamahid, ang mabangong insenso, ang kurtina sa pintuan ng tolda, ang altar na tanso at ang parilyang tanso, ang pambuhat at ang lahat ng kagamitan nito, ang planggana at ang patungan nito, ang mga kurtina sa palibot ng bakuran at ang mga haligi at pundasyon nito, ang kurtina sa pintuan ng bakuran, ang mga panali at mga tulos para sa kurtina ng bakuran, ang lahat ng kagamitan sa toldang sambihan na tinatawag ding toldang tipanan, at ang banal na mga damit na isusuot ni Aaron at ng mga anak niya kapag naglilingkod na sila bilang mga pari sa tolda. Ginawa ng mga Israelita ang lahat ng gawain ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Tiningnan ni Moises ang trabaho nila, at nakita niya na ginawa nilang lahat iyon ayon sa iniutos ng Panginoon. Kaya binasbasan sila ni Moises. Exodus Kapitulo 40. Ang pagtatayo ng toldang sambihan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, itayo mo ang toldang sambihan na tinatawag ding toldang tipanan sa unang araw ng unang buwan. Ilagay mo sa loob ang kahon ng kasunduan, at tabingan mo ito ng kurtina. Ipasok mo ang mesa sa tolda at ayusin mo ang mga kagamitan nito. Ipasok mo rin ang mga lalagyan ng ilaw at ilagay ang mga ilaw nito. Ilagay mo ang mga gintong altar na pagsusunugan ng insenso sa harap ng kahon ng kasunduan, at ikabit ang kurtina sa pintuan ng tolda. Ilagay mo ang altar na pagsusunugan ng mga handog sa harapan ng pintuan ng toldang sambihan na tinatawag ding toldang tipanan. Ang planggana ay ilagay sa pagitan ng tolda at ng altar, at lagyan ito ng tubig. Ilagay ang mga kurtina sa bakuran ng tolda, pati ang kurtina sa pintuan ng bakuran. Pagkatapos, kunin mo ang langis at wisikan ang tolda at ang lahat ng kagamitan nito bilang pagtatalaga nito sa akin, at magiging banal ito. Wisikan mo rin ang altar na pagsusunugan ng mga handog at ang lahat ng kagamitan nito bilang pagtatalaga nito sa akin, at magiging pinakabanal ito. Wisikan mo rin ang planggana at ang patungan nito bilang pagtatalaga nito sa akin. Dalhin mo si Aaron at ang mga anak niyang lalaki sa pintuan ng toldang tipanan at paliguin mo sila roon. Ipasuot mo kay Aaron ang banal na mga damit at italaga siya sa akin sa pamamagitan ng pagpapahid sa kanya ng langis para makapaglingkod siya sa akin bilang pari. Dalhin mo rin ang mga anak niya at ipasuot ang damit panloob nila. Pairan mo rin sila ng langis gaya ng ginawa mo sa kanilang ama, para makapaglingkod din sila sa akin bilang mga pari sa lahat ng susunod pang mga henerasyon. Ginawa ni Moises ang lahat ng iniutos sa kanya ng Panginoon. Kaya itinayo ang toldang sambihan noong unang araw ng unang buwan. Ikalawang taon iyon ng paglabas nila ng Ehipto. Ganito itinayo ni Moises ang tolda, inilagay niya ang mga pundasyon, balangkas, biga, at haligi. Inilatag niya ang tolda at pinatungan niya ng pantaklob. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Pagkatapos, ipinasok niya sa kahon ang malalapad na batong sinulatan ng mga utos ng Diyos, at isinuksok niya sa argolya ng kahon ng mga tukod na pambuhat, at tinakpan ito. Ipinasok niya ang kahon sa loob ng toldang sambihan, at isinabot ang kurtina para matakpan ang kahon ng kasunduan ayon sa iniutos ng Panginoon. Inilagay niya ang mesa sa loob ng tolda, sa bandang hilaga, sa labas ng kurtina. At inilagay niya sa mesa ang tinapay na inihahandog sa presensya ng Panginoon. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos ng Panginoon. Inilagay din niya ang lalagyan ng ilaw sa loob ng tolda, sa harapan ng mesa, sa bandang timog. At inilagay niya ang mga ilaw nito sa presensya ng Panginoon. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Inilagay din niya ang gintong altar sa loob ng tolda,
sa harapan ng kurtina, at nagsunog siya ng mabangong insenso sa altar. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos ng Panginoon. Ikinabot din niya ang kurtina sa pintuan ng tolda, at inilagay niya malapit sa pintuan ang altar na pinagsusunugan ng mga handog. Pagkatapos, nag-alay siya sa altar na ito ng mga handog na sinusunog at mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Inilagay din niya ang planggana sa pagitan ng tolda at ng altar. Nilagyan niya ito ng tubig para paghugasan. At naghugas sina Moises, Aaron at ang mga anak niyang lalaki ng mga kamay at paa nila. Maghuhugas sila kapag pumapasok sa tolda o kapag lalapit sila sa altar. Ginawa nilang lahat ito ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Pagkatapos, inilagay ni Moises ang mga kurtina ng bakuran, na nakapaligid sa tolda at altar, pati ang kurtina sa pintuan ng bakuran. At natapos ni Moises ang lahat ng gawain niya. Ang makapangyarihang presensya ng Panginoon. Pagkatapos ng lahat ng ito, binalot ang toldang tipanan ng makapangyarihang presensya ng Panginoon na nasa anyo ng isang ulap. Hindi makapasok si Moises sa tolda dahil nababalot ito ng makapangyarihang presensya ng Panginoon na nasa anyong ulap. Kapag pumaitaas ang ulap mula sa tolda at umaalis din ang mga Israelita sa pinagkakampuhan nila. Pero kung hindi rin sila umaalis. Ang ulap na sumisimbolo sa presensya ng Panginoon ay nasa itaas ng tolda kapag araw, at nag-aapoy naman ito kapag gabi para makita ng lahat ng Israelita habang naglalakbay sila. Dito nagtatapos ang sulat ng Exodus. Para updated ka sa susunod na salita ng Diyos o Biblia, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.